Apo, yaman kami, tidak yung nagundaway. Impahin mo para itong may sa kami. Na kami Apo, mga ornong-ornong, tidak yung balay, kararan. Yes. Natigastas, kapag dayawin mi, ang tanok mi, Yes. pagyamanan mi, kami na kinaimbang mi. Kasabo, kapag kami nambasa, panambilig, nasambuhan na sasaw. Nawatan mi kadi Apo, di Espiritu Santo, may trabaho Apo. Kawalan kami, di maramitan na uwang ka na kami. So nasigalayan Apo, pagkamangan mi, sigalayan di pagsaldan mi. Nadama din kinagbasulan mi, pakawalan na kami. Pagbalinin na kami nga may kari, nga may dumreg, kaya kadagiti nga nasampuan, nasasaw. Nawatan mi nga rin tibalegi, dati nga servisyo, may gaputi na po tiganagan mo, Apo ni Meso Cruz. Pagbalin siya siya tugaw, ay tinawag siya. Kami, tinimpak na nagsapa, natin po tayo sa Kristo. 3 years na tatak namin na tumakder na Ilocano, Amen. malipod di lockdown, pandemic, March na pagkamali na 2019, so timaudi na isa sa Ron Cargo, ito Mountain Province. Actually, monthly na paspasyal sa Mountain Province, hindi nagkaroon ito pandemic. March, ay sabangan, pinauli na nagkasabak ito Ilocano. So 3 years na puro Tagalog, nagkawak mo ng Ilocano, practice mo ng Ilocano. Si Pastor Arnold, Tagalog ko yata dito, o halo-halo. Minsan Ilocano, Minsan basit ka na. Iba kasi yung Ilocano sa Tarlac, may halong Tagalog. Dito naman may halong Kankanaay. Sa Pawangan naman may halong Ilocano. Kaya yung Ilocano natin medyo kakaiba-iba. So, total maghapon naman po tayo. Yes. Hindi naman siguro tayo nagmamadali. Amen. Kilala po ako na may kling mangaral, kaya paborito ako na panghuli. Paborito akong panghuli sa mga anniversary, pag-meeting, kasi alam nila may kling mangaral para maaga makauwi yung mga kapatid. So, pero ngayong umaga, dahil sa matagal po tayo hindi nagkita-kita, Yes. tama po yun, yung sabi po ni Mr. Florence na yung family Dalino at ilan po sa inyo ay hindi po malayo sa akin, bilang kunting testimony sa mga kapatid natin may muli ako makita. Ako po ay nakakilala sa mensahe noong 1989 sa Lepanto. Lepanto po ang aking mga magulang, Brother Roger and Sister Teresa Fermin. Grade 5 po ako noon, dumating ang mensahe sa Lepanto sa pamamagitan po ng mga missionary na ginaid po ng mga elders natin, sila Pastor Dalino, ay mga matatanda natin sa iglesia. Hindi ako nagkakamali, sila Pastor Maddox, Larry Hart, ang mga dumaluton. Nagkaroon ng parang crusade sa bowling sa San Roque. Parang yung umpisa na, Bato Roque. Hindi ko alam yung pinaka- na-umpisa namin, hindi nung dumating sila is we were very cautious na hindi namin kasi alam, so para kung pumunta kami doon na mag-observe, hindi doon na kayo tuloy-tuloy na. So hindi ko talaga, kasi bata pa ako noon, pero itong sila Brother Murphy, Pastor Danny Baroy, sila Papa ko at ilang mga elders natin doon kauna-unahan, sila yung mga unang nakinig. Siyempre bilang grade 5, hindi ako nagkakamali kasi laki ko si Brother Johan. Ano yung anak ito? Si Brother Johan? John. Oh. Ano taon mo, Brother Johan? 10, sakto. 10 years old ako noon, nung 1989, hindi ako nagkakamali. 1989, 10 years old ako, sabi ni Papa ko, kahit multi maki-birthday, sabi niya sa akin. Siyempre, alam mo naman yung bata, pagdating sa pagkain. Tatanggi yan. Nasa isip ko, cake, spaghetti, pansit, chiplan, ano pa. Yung pala, Bible study kila Brother Rick Tamayo. Kung hindi man yun yung kauna-unahan, isa sa mga kauna-unahang Bible study at naging regular na prayer meeting, doon ako unang makarinig at maka-fellowship sa end time message. Disappointed ako kasi walang cake na ang nilabas nila pagkatapos ng Bible study,
kape, saka pandesal. Sabi ko kay papa ko, chip naman yung birthday, sinabi mo nga, meron bang birthday ka ako na kape lang, saka pandesal. Pero God works in mysterious ways. Amen. So, pagamat parang may pandarayang ginawa yung tatay ko sa akin, pero yun ang umpisa ng aking pakikinig na rin tuloy-tuloy sa Bible study, regular, sa bahay nila Pastor Tamayo, hanggang sa nagkaroon pa ng regular na Sunday sa Mangkayan School. At minsan nalipat-lipat sa iba't ibang mga lugar, venue. Pero yun yung start ng aking pagkakilala sa end time. Pero hindi pa po ako nagpabautismo kagad-agad. Kasi sabi ni mama ko, ubig ka pa eh. Sabi niya, ano pa nga maawatan, timensahe, lumod ka pa eh. Sabi niya. Kaya nabautismohan po ako 1992. First time kong makadalo sa camp meeting sa Balayan. Bagamat sila Brother Murphy siguro, marahil, Pastor Dani pa rin, mga elders, nauna na silang dumadalo. Pero ako, first time kong dumalo sa Balayang camp meeting 1992. At ang tinuluyan ko namin doon ay yung Truth Tabernacle. Noong po naman, first time ma-meet ang Galino family. Noong ko nakita si Uncle Frankie, nagpapadyak pa siya noon. Sabi niya sa akin, kahit mga makita tikin andor ko magpadyak. Akilaandak, Santa Barbara, aking ka na Balayang. Kasi yung gawain sa Balayang. So pagkatapos po ng gawain sa gabi, naglalakad po kami from Balayang to Santa Barbara. Ang tulugan ko yung duyan sa may kawayan sa labas. Sabi nila, ala, daulig kita, pengen naturog ka dita, balay ti ulig dita, kung nala kanya, ako ba't ti ulig na rin mga raw. So, those are my memories. Iti Dalino family, di ko nga nanit, iti ko na uncle tayo, ako na tentatan. Kaya talagang since the time, naging close sa akin ang family ng pamilya nito. Hanggang sa ako po yung nagpabautismo, hindi alam ng magulang ko na sikreto akong nung sabi nila, sino gustong magpabautismo, pabautismo na kayo. Isa ako sa pinakabata na nabautismohan noong taon na yun. Ang pinakabata si Father Tonton Balvin, kung kilala niyo siya. Siya ang pinakabata. Ako yung pangalawang pinakabata na nagpabautismo sa camp meeting na yun. At yun na, mula noon ako po tuloy-tuloy na nagpagamit sa Panginoon. Naging sa Panginoon, bagamat nung may mga time na nalalamig tayo, pero bumabalik pa rin tayo sa Panginoon. Amen. Yes. At yun, noong 1995, yung sinabi ko ni Mr. Florence, lagi ako sa kanila sa Mines View. Kasi libre merienda. Libre tanghalian, siyempre kasama magkakantay. Siyempre patulong-tulong naman ako na nagtitinda-tinda doon. Sabi ni Mr. Tita, batay ka pa lang dito kakan. Napapanan ko. Naging tindero ako na isang oras. Doon ang naging tambayan ko. Tamang-tama naman po si Brother Morphy nakakaramdam kay Sister Florence. Hindi alam siguro ni Brother Morphy, pero sabi ni Sister Florence sa akin hindi timakunan ko ni Brother Morphy. Hindi na niya maalala yun, pero tanda ko pa yun. Nagtatanong siya sa akin kung anong masasabi ko kay Brother Morphy. Maswerte ka ako, yun ang ako. Pag-asawa mo ka ako. Maliban sa engineer ka ako, masigasig na brother yan. So, hindi nila matandaan yun, pero alam mo yun. So yun nga, hanggang sa sila po yung nagsama. Nalilitaw si Precious. Siya ba yun si Precious? Mukha niya, ganun pa rin. Lumaki lang. So yun po mga kapatid, hanggang sa ako po'y tumigil na sa pag-aaral, kaya pa ako napunta ng Baguio dahil nag-aaral ako sa kolehiyo, engineering. Pero yun nga po na sabi nila mapagbiro ang tadhana. Na yung 5 years sana na engineering, hindi ko na po tinapos. 1995, first year ako hanggang sa 99, fourth year, first sem, isang taon kalahati na lang sana, graduate na ako. Pero yung burden ng ministry sa puso ko, hindi ko na mapigilan. Parang hindi na ako masaya, bagamat nung first year, second year, naging hindi naman sa Diyos ang kapurihan, naging dean's lister din ako ng Isilio. Pero nung third year, fourth year na, humupa na yung aking pagiging masigasig sa pag-aaral. Lagi na akong sumasama sa mga gawain at yung kasigasigan ko sa pag-aaral na-divert na sa ministry. Hanggang sa nagkaroon ako ng burden na magpagamit sa Panginoon. At yun, nung camp-meeting ko sa Victoria, mayroong panawagan na lahat ng gusto magpagamit sa Panginoon, magpa-training sa ministry, bumaba lang kayo dito sa Tarlac at gagamitin kayo sa mga
mga pioneering natin. At tamang-tama naman po, nabuksan ng lawag, kailangan nila ng Ilocano na minister at binata. Kasi ano yun, pang matagalan yun. Hindi pwede ang may asawa doon. So, nag-volunteer kagad ako mga kapatid. Kaya yun na, February 1999, umalis na po ako ng Baguio. Hindi ko na kayo nakita mula noon. So, nung ako'y nag-aral, naging close sa akin sila Sister Angel, Sister Brenda, mga anak ng mga tita natin dito. At doon pa naman sila naging ading. Manong ang tawag nila sa akin, Manong Junior. At yun, naging malapit ako sa kanila hanggang sa 99, umalis na ako ng Baguio. Bagamat ang mga magulang ko po ay talagang, yan, alam ni Brother Borpe yan, kung gaano nagngingit-ngit sa galit yung mga nanay-tatay ko noon. Sabi nila, no, hindi pa lang kumapursyar ka, may imbagan, sabi nila, diyan kami ko mga naggastos, naduma kwarta, panagagal mo. Sinayang mo lang gayang, panagututan mo sabi ko. Ang pangan nila, Sister Aida mga kapatid. Tinututang mo pinag-isiswilan, tapos si Marvin ka, sabi nila. Kaya, mula ngayon, sabi ng papa ko, pagka yan ang plano mo sa buhay mo, mula ngayon, kahit 5 duling, wala ka nang matatanggap sa amin. Pinanindigan nila yung mga kapatid. For 1 year, from February 99 to completing, hindi kami nagkita ng magulang ko. Yung dating monthly na allowance ko sa pag-aaral, wala na yun, kahit 5 duling, wala. Pero by God's grace, yung pera ko na 50 pesos na bumaba sa Tarlac hanggang sa Lawag, for 6 months, hindi yun nabawasan. Ang tanong, paano ako nakasurvive for 6 months na 50 pesos lang yung pera ko sa bulsa o nabaon ko? Hanggang sa natapos yung 6 months, 50 pesos pa rin yung pera ko, hindi nabawasan. Kasi nakituloy po ako kila Brother Lan. Si sister ko naman nasa Hong Kong. Kaya naging malapit din ako sa kanila kasi naging tatay, kuya ko si Brother Lan, hanggang sa umuwi si Sister Glo. Tinuring nila ako na panganay na anak. Kaya, alam niyo mga kapatid, ang inspirasyon ko nung ako'y nag-decide na magpagamit sa Panginoon. Bilang tao, nagkaroon din ako ng takot at pangamba sa banta o sa pananakot ng aking mga magulang na wala ka ng suporta sa amin. Pero ang pinanghawakan ko yung sabi po ni Haring David na, though my father and my mother forsake me, but the Lord will pick me up. Amen. Naintindihan ko naman yung damdamin ng mga magulang ko, bagamat masasabi natin believer din sila. Pero siyempre, bilang magulang din na may pangarap sa mga anak, lalo na ako po yung panganay, na unang-una maging halimbawa sa aking mga sumusunod na mga bunsong mga kapatid. Na ako sana ang magbigay ng magandang halimbawa sa kanila sa pag-aaral, makatapos, at yung pangarap na makaahon naman sa kahirapan ng mga magulang. Pero nabigo po sila doon mga kapatid. Kaya naunawaan ko rin naman yung damdamin ng isang magulang. Kaya yun nga lang, pagka dumating talaga yung conviction sa puso mo, kahit sinong malapit sa'yo, kaya mong i-sacrifice for the sake of the calling na inilagay ng Diyos sa puso ko. Kaya yun, at yun pa, pangalawang encouragement sa akin, sabi ng Panginoon na sino mang nag-iwan sa nanay at tatay, mga kapatid, ng mga lupa, mga bahay, ay magkakaroon ng higit pa. 100-fold more in this life and eternal life sa darating na buhay. Kaya yun po, for the meantime, temporarily, parang for 1 year, itinakwil ako ng magulang ko dahil wala nang support ang ibinigay sila. Pero nagkaroon ako ng maraming nanay, tatay. Pagdating ko ng Victoria, marami akong nanay doon. Yan, si Sister Janet, naging nanay ko rin doon. Sila Pastor Alfred, Sister Christy, yung mga sila Pastor Balvin, Pastor Torbs, Pastor Silas Aquil, lahat ng mga ministers doon, itinuring nila ako na anak. Kaya totoo po ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos po, kapag pinanghawakan natin, hindi tayo bibiguin. Amen. At yun, Thank you, pagpunta Lord. ng lawag, lumitaw ang mga nagpupunin sa atin, na itinuring na isang talagang anak. Kaya 100-fold times more na ibinigay ng Panginoon. Yes. Mga kapatid na lalaki, babae, ito, mga sila angel, mga kapatid to. Hindi ko na lang makilala itong yung mga maliliit na iniwan ko sa Lipanto. Siguro mga anak to ni Sister Rolyn, tama ko ba? Brother Brian, Sister Brian. Kilala niyo pa ba ako? Hindi na. Kilala daw, brother. Kilala pa, salamat naman. Ni Sister Eva siguro, yung iba rito.
Wala bang anak ni Sister Eva rito? Wala. Sister Robin. Pero di magkapatid yan. Brother Kids. Oo. So, ako yung natutuwa. Yes, amen. Hindi ko ma-express yung Yes. kagalakan ko. Amen. Makita kayo muli. Mga mahal ko sa Panginoon. Amen. Hindi lang mahal sa Panginoon. Tinuring ko na rin mga kamag-anak. Yes. Hindi man tayo magkadugo, pero tinuring ko kayong malapit sa akin. Amen. So, nagkaroon lang ng medyo parang namagitan pansamantala ang kaaway. Pero all things work together for good. Amen. To them that love the Lord. Amen. So, ang huling punta ko rito sa lugar ninyo ay yung lamay at libing ng tatay natin. Yun si Pastor Galino. Wala pa ito. Open pa lang ito. Oo. 2009. Tapos, yung lamay din ng tatay nila, stranger. So tuwing pumunta ako rito, lamay sa kalibing. Pero ngayon, purihin ang Panginoon. Yes. Pumunta ako dito, dahil walang namatay sa atin, kalibing at lalamayan. Amen. Tayo'y nagkita-kita muli na Amen. magkakaroon po ng fellowship, Yes. communion, hindi lamang po sa Word of God, kundi sa communion na ating gaganapin mamayang hapon. Amen. At ako'y nagpapasalamat kay Pastor Arnold. Actually, madalas kami magkita sa bus station ni Pastor Arnold. Minsan nagkakabatihan kami. Minsan hindi niya ako napapansin dahil nakabuniti ako, naka-jacket. Hindi ko na rin siya mapansin kasi minsan maraming tao. Hanggang doon lang yung aming communication. Pero lately, sa Diyos ang kapurihan, nagkaroon kami ng closeness ni Pastor Arnold. Alam ko na yun ay plano lahat ng Panginoon. Amen. Para tayo pumuli ay pagsamasamahin Yes. bago dumating ang ating Panginoon. So, ako po'y naniniwala na lahat ng mga nagdaang mga sabihin na pa natin, hindi kaya-aya sa paningin natin, pero sabi ng Bible, all things work together for good to them that love the Lord. Amen. Basta ipakita lang po natin yung pagiging halimbawa ng isang tunay na mananampalataya. Let love reign in our hearts. Yes. Huwag nating hayaan na magkaroon ng anumang ugat ng kapaitan, ng muhi o galit, kanino man. Hayaan lang natin na ang pag-ibig ang mangibabaw sa puso natin. In God's own time, ako naniniwala na pag-iisahin din tayo ng Panginoon. Amen. Kasi kung bride tayo, bride din sila, bride din dito, gagawa ang Panginoon na bago siya dumating, pag-iisahin niya tayo. Amen. Kasi yun nga, a bride cannot persecute a bride. Amen. A bride loves the bride. Yes. So, ganun mga kapatid. So, hindi man tayo madalas makita, but deep in our hearts, we love one another, we miss one another, at kapag nakita tayo, naroon po yung kagalakan, without any hypocrisy, wala yung maaga, maalinlangan, wala yung parang naiilang, hindi, nandoon yung open heart, Yes. at pag-ibig, at yung pagkamis sa isa't isa. Amen. Namiss ko rin si Batch ko, sa taklen niya. Namiss ko si Batch. Kapintas ka na ta. Apat kami na magkakabatch na believer. Si Mr. Plenya, si Sister Cheryl Hugal, asawa ni Brother Maruel, saka si Brother Junior de Rosario sa Bawanan. Gladys. Yes. Si Gladys pa pala, 5 kami. Kaso si Sister Gladys, medyo bumalik sa Trinitarian. Ang nanatili na lang sa pananampalataya natin, 4 na lang kami. So dahil na lamang, medyo yun na naman, gumawa na naman ng kaaway, medyo nagkaroon na naman ng mga hituaan sa mga pagitan. Pero I pray, I hope, and I believe na yun na, pag-iisahin pa rin tayo. Yes. Amen. Amen. So, nice to see you, Sister Plenya. Catch pala. Istoryata mo naman. Istoryanta. Okay, so para hindi na po maubos ang oras, nakahanda na po ba tayo na makinig? Amen. Yes, amen. Thank you, Lord. Mahaba po yung aking tatalakayin. Total, may gawain pa naman mamayang hapon. Amen. Isi-series ko na lang. Part 1, part 2. Total, ito po yung patungkol din naman po sa communion na ating gaganapin. So, in respect to the Word of God, muli po tayong magsitayo. At atin pong basahin ang salita ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 11, verse 25 to... umpisan mo natin sa 23 hanggang 26. Sa wikang Ingles, ganito po ang ating mababasa. For I have received of the Lord
that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body, Yes. which is broken for you. This do in remembrance of me. Amen. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. Yes. This do ye, as oft as ye drink it, in remembrance of me. For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come. Yes. Tayo po'y makakaupo na. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita na ating nabasa. So, ngayong hapon po ay ating communion at it's an honor, Pastor Arnold, na karanalan ko at kagalatan na ako'y maimbitahan ng ating mga pastor na Amen. makibahagi Yes. sa ating communion mamayang gabi at makabahagi na rin ng salita ng Diyos. Kaya Yes. ito po ang aking napili na paksa na ating pag-uusapan sa araw na ito patungkol po sa essence ng communion. Dahil hindi po ito biro, hindi ito laro-laro na gawain, ito po ay sagrado. Amen. Ito po ay isa sa pinaka-sagradong gawain para sa ating Panginoon. Amen. Nais ko pong umpisahan sa pagbabasa sa sinabi po ng ating mahal na propeta. I believe po na believer tayo lahat sa mensahe. Amen. Amen. Kasi minsan, pagka sa Mountain Province, pagka mensahe, sabi mo, marami nang hindi naniniwala sa message. Gusto nila pure Bible lang. Yun pala mga bisita na galing sa mga denomination na dahil lang sa walang masambahan, ibinilang na rin nila yung sarili nilang kabahagi ng church. Pero actually, ang pananampalataya pa rin talaga nila ay denomination na pinanggalingan po nila. Kaya kapag ka nagbasa ka ng quotation, ayaw nila. At ramdam mo yun, Pastor Arnold. Kasi yun nga, hindi talaga sila in-time believer, kundi parang masabi lang na mayroong sambahan din, mayroong religion, nagsisimba sila sa linggo. But actually, in reality, hindi talaga sila message believer. Pero alam mo naman na tayo lahat dito ay believer tayo lahat. Yes. Thank you, Lord. Dahil tayo po'y naniniwala na nagpadala ang Diyos ng mensahe Yes. sa ating huling kapanahunan. Amen. Hindi lang sa ating huling kapanahunan, kundi throughout the 7 church ages. Yes. Merong mensahero, merong anghel, star messenger Yes. na ipinadala na merong mensahe bawat panahon. Amen. Kaya dahil merong mensahe na ibinigay sa atin, doon tayo nagbabatay Amen. sa mga kinakain po nating pagkain dahil yun po yung angel's food, the bride's food, the message of the hour. Kaya sabi rito ng mensahe na ating tinanggap sa unang kapanahunan, I believe that communion is one of the most solemn, sacred, sweetest worships there is in the service, in the church service. So, ang communion daw po ay isa sa pinaka-solemn, sacred. Kahit hindi ko na po ipaliwanag yung mga termino na yun, naiintindihan naman po natin. Lalo na kayo, mga engineer kayo, may mga graduate kayo sa kolehiyo, kaya naiintindihan niyo po yan. Sacred, solemn, sweetest worships there is in the church service. Kaya mahalaga po na kapag ito'y ating ginanap, alam natin yung essence, yung meaning, yung kahulugan. Dahil kapag ginawa natin ito na hindi natin naiintindihan po yung kahulugan, it's nothing, it's useless, it's in vain. Parang nagsayang lang tayo ng panahon, nakigaya lang tayo, parang naging tradisyon lang. If we don't know and understand the essence, importance, or the meaning of this service na ating gagawin. Now, bakit po natin ito ginaganap? Marami na pong mga simbahan. Hindi lamang po sa denomination, kundi maging sa end-time circle, marami na rin po ngayon ang hindi na naniniwala sa communion. Mga kapatid. Lalo na nung nag-pandemic. Marami ng mga simbahan for 3 years ang hindi na po nag-communion. Pero bakit sa atin hanggang ngayon pinagpatuloy pa rin natin? Dahil ito po ay isa sa mga ordinansa na iniwan sa atin ng ating
Panginoon. Amen. Ang aming namahal ng mga kapatid. Yes. We only have 3 physical divine orders left to us. One of them is communion, feet washing, and water baptism. Amen. Kaya, kailangan natin ng water baptism, and then communion, and feet washing. Yes. The Amen. perfection of 3. Nabaptize ka nga, hindi ka naman nagko-communion, hindi ka naman nakiki-feet washing. Hindi kulang. Kulang yung ordinansang iniwan sa atin. Kapag hindi natin ginanap yung communion and feet washing, kahit nabautismohan tayo, mayroong kulang sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. So bakit po natin ito ginagawa? Sabi ng ating binasa, in remembrance of me. Amen. Sa tuwing kayo'y kakain ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ginugunita ninyo, inaalaala ninyo. You remember the Lord's death. At ito'y inyong gawin, sabi niya, hanggang sa kanyang pagdating. Kaya hindi po ito titigil. Ang communion and feet washing ay isang gawain ng mga believers na ating ipagpapatuloy hanggang sa hindi dumating ang ating Panginoon. Amen. Ang masaklap, hindi pa dumarating ang Panginoon, marami na ang ihininto, itinigil. Dahil sa pandemya, natakot sila na baka maging cause pa ng hawa-hawa. Pero alam niyo mga kapatid, ang Diyos kapag siya'y nag-utos at nangusap, hindi sa kapahamakan natin. Amen. Never na ang Diyos nag-utos sa kanyang mga lingkod ng kanilang ikapapahamak. Minsan hindi natin maintindihan, hindi may paliwanag, pero kapag ito'y ginawa natin, para sa ating ikabubuti. Mga kapatid. Amen. Kaya yun po, ginagawa natin ito bilang paggunita sa pinakamahalagang bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. Ang kanyang kamatayan sa bundok ng Kalbaryo, ang kanyang katawan na nagdusa, dumanas ng napakaraming kahirapan, na ibis na tayo yung mapapo sa krus, ibis na tayo yung duraan, ibis na tayo yung sibatin sa tagiliran, ibis na tayo yung pakuan sa kamay, at kung ano-ano pang mga pasakit na kanyang dinanas, siya na ang gumanap para sa atin. Amen. Thank you, Lord. Ibis na dugo natin ang aagos, dugo na niya ang umagos para sa atin. Yes. Dahil hindi natin kailanman kayang bayaran ang ating kaligtasan sa ating sariling dugo. Amen. Wala ni kahit sino mang tao na pwedeng mamatay para sa atin. Yes. Dahil lahat po tayo nagkasala. Yes. It takes a righteous one. Right. It takes a sinless one Amen. para tubusin tayo sa ating pagkakasala. Thank you, Lord. Paano tutubusin ng isang makasalanan ang kanyang kapwa makasalanan? Never. Kaya ang Diyos mismo ang naging tao, nagkatawang tao para sa atin. Amen. Ang anghel hindi rin pwede. Ang tao hindi rin pwede dahil lahat makasalanan. Kaya God Himself made flesh, manifested in flesh. Siya naging tao para siya ang magdusa para sa atin, para tayo po ay maligtas. And in remembrance of that thing na kanyang ginawa para sa atin, kaya po natin ginagawa ang communion. Mga kapatid. Gaano kadalas? Yung iba po, once a year, every New Year. Parang ginagawa nilang New Year's resolution, yung communion. Yung iba naman, quarterly. Pero kung ating titignan talaga, ang sinabi rito, as often. Yes. Masansan, para na iti Ilocano. Madalas, para na iti Tagalog. Yes. Paano naging masansan yung once a year? Ha? Paano naging madalas yung once a year? Yung iba nga, 3 years, wala pa eh. Dahil pandemic nga. Pero yun nga, merong bagay na nakakalimutan tayo. Nakakaligtan tayo. Salamat sa Diyos na ang ating mahal na pastor, ipinagpapatuloy pa rin. Ang ganitong mahalagang gawain na hindi alintana yung panganib ng Omicron na yan, ng Delta, ano yan, kung ano-ano pa, nawala yung COVID, pero meron na naman Delta, Omicron, baka meron ng Voltron, baka kung ano-ano na, ng mga ilalabas nila. Magtipak sa Ah, loob. pero tayo mga kapatid, a commandment of God, kailangan sundin natin. Regardless of the situation. That's true. Ang sitwasyon na ginawa ng tao o ginawa ng kaaway hindi pwedeng humadlang sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Imagine pati pananambahan natin, maraming mga simbahan ang sinarado ang mga pintuan ng kanilang mga simbahan at maraming hindi nakapanambahan. Pero purihin ang Panginoon sa mga pastor at mga members na ibinaglaban ang Hebrews 10:25.
Alam niyo kung ano yun? Forsake na. Forsake not the assembling of yourselves together. Amen. Minsan nga nagkaroon pa ng bangayan ng mga bride dahil sa bagay na yan Kasi yung iba, kahit may pandemic, kahit may batas galing sa gobyerno na lahat ng religious gathering itigil muna, ilan sa amin, ipinagpatuloy pa rin. Kasi yung lugar namin, ang kagandahan, medyo looban. Hindi lantad, hindi litaw sa kalsada. Yes. At yung iba namang mga churches natin, talaga namang litaw na litaw sa kalsada. Kaya makikita talaga pagka nilabag nila yung ordinansa. Yes. At kami na medyo tago, ang ginawa namin, yung dating 8:30 na start ng gawain namin, ginawa namin alas 5 ng umaga. Kasi may curfew. From 10 to 5 ang curfew. Kaya bago magsigising yung mga tao, tapos na kami. Nagpupumas pa lang sila ng mga mata, nagaganon-ganon pa lang, inat-inat, pauwi na kami. Kaya parang wala silang alam na may nangyari. Amen. So ganun po yung ginawa namin. Ngayon, siyempre, alam mo ang Facebook ngayon, talagang madali ang communication ngayon ng mga tao. Kaya, yun, kumusta kayo dyan? Tuloy ba yung gawain mo? Siyempre, tuloy kami. Yung mga iba na talaga namang masunurin sa gobyerno, ayaw ma-penalty. Sabi nila sa amin, pambira kayo. Mga believer pa naman kayo, pasaway kayo sa gobyerno. Imbis na matuwa sila na sa kabila ng lockdown at panggigipit ng gobyerno, nakapagdaos yung ilang mga kapatid. Parang sisisihin pa at parang naging kami, naging pasaway sa gobyerno. So yun nga mga kapatid, in any situation, in any circumstance na gagawin ng gobyerno, ng kaaway para tayo lumabag sa salita ng Diyos, huwag tayong paapekto. Yes. If we can do a remedy Yes. to follow the word of God, do it mga kapatid. Amen. Huwag nating hayaan na kasi kung Hallelujah. pakinggan natin ang gobyerno at ang kaaway, di wala na. That's right. Sa literal na pagkain, kapag hindi ka kumain, kahit isang kainan lang, mararamdaman mo yung panghihina ng katawan. At ang salita ng Diyos ay inihalin tulad sa literal na pagkain. Amen. Kung hindi ka kumain ng 3 times a day, hindi ka nagmerienda, sabi pa hindi mo na maidilat yung mga mata mo. Nanginginig na yung mga tuhod mo. Nangangalam na yung sikmura mo. Manghihina ka. Ganon din sa salita ng Diyos. Kaya as much as possible, kahit anong banta, kahit anong panggigipit, kahit anong pagbabawal, kung merong remedyo tayong magagawa, gawin natin. Para mapakain natin ang ating kaluluwa. Amen. Higit lalo na, malapit nang dumating ang ating Yes. Amen. ang kaaway gumagawa ng kanyang trabaho, ng kanyang taktika para hindi tayo makakain ng salita ng Diyos. Pero dapat sa panahong ganito, ipaglaban natin, ipagpatuloy natin ang ating pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya yun, wala na silang communion, wala na silang pananambahan, pero purihin ng Panginoon na tayo ay nanatili na gumaganap ng ganitong ordinansa na iniwan sa atin ng ating Panginoon. Amen. So, gaano kadalas? As often. So, sa ating commune na gaganapin mga kapatid ay mayroong dalawang bagay na ating ititake. It's the unleavened bread and the grape wine mga kapatid. So, mahalaga po nating malaman, bagamat sa mga matatanda na po rito, matatagal na sa pananampalataya, alam po na alam nyo na yung kahulugan or essence or meaning ng tinapay na walang libadura, ng grape wine, pero hayaan natin na muli nating sariwain. Yes, amen. Paalala, dahil minsan kahit nabasa na natin, narinig na natin sa bilang tao, sa tagal ng panahon, nakakalimot tayo. Yes. Maganda rin yung nasasariwa sa atin. Parang pagkain din yan, kahit nakakain ka na ng fried chicken, paminsan-minsan namimiss mo pa rin yung fried chicken. Di ba? Kahit nakakain ka na ng masarap na uri ng pagkain, pero sa katagalan, namimiss mo pa rin. At pagka yun ay kinain mo, nag-i-enjoy ka pa rin. Yes. So sana wala sa atin nung nandun ko data, nampok data. Data pa nun. Basta data nga pasto tayo, kasaban, data tikas kasaban na. Ako kasaban. Parang
Parang nagsasawa sila sa Word of God. Aha. Pero ang anak ng Diyos, kailanman hindi siya nagsasawa sa Word of God. Amen. Kahit paulit-ulit yan. Amen. Diyan nga nagkasala ang Israel kasi nagsawa sila sa mana. Aha. And mana, the literal mana, types the Word of God. Amen. Na kung paanong ang Israel noong unang panahon ay nagsawa sa literal na mana, ganun din. May mga tao talaga na pinagsawahan nila ang salita ng Diyos. But the true church, the true bride of the Lord Jesus Christ, hindi nila pagsasawaan ang salita ng Diyos. Amen. Okay. Kaya sariwain po natin ang kahulugan ng tinapay na walang libadura. Bakit po walang libadura? At bakit isang tinapay? Kung atin pong babasahin sa 1 Corinthians chapter 10, mga kapatid. So okay lang po ba na dahan-dahan tayo, mga kapatid? Amen. Hindi ko po kaya yung ginagawa ni Pastor Arnold na talaga naman. Talagang yung litid niya halos mapatid-patid. Sila ni Pastor Al. Nag-ready naman siguro si Pastor Al, ano? Si Pastor Arnold lang nag-preach sa Bagting, ni Besiha. Si Pastor Al naman kahapon sa umaga. So nakita niyo yung parang similarity ng buhay ng kanilang ano. Hindi ko kaya yun. Nung kabataan ko, medyo nangangalahati ako sa ganun. Pero ngayon, kaya nung nag-40 ako, sabi nila, life begins at 40. Ako, 43 na ako ngayon eh. Nung 40 ako, inabangan ko yun. Ano pala yung sinasabi nila na life begins at 40? Yun pala, manlalabo na yung mata mo. Ano tawag monster plan niya? 45. Natatagan ko kasi. Pero batch ko pa rin yan. Kasi sabi ko ng sisi. Yun. Nangangatog na yung tuhod. Minsan yung memory, medyo pati pangalan na ng mga anak mo, nakakalimutan mo. Pati, huwag lang pangalan ng misis mo. Baka delikado, mayroon na yun. Yung mga dating kakilala mo, minsan yung pangalan nila, hindi mo na maalala. Yes. Hindi mo na lang pinapahalata kasi nakakaya. Ano na kasi yung pangalan mo, Pastor? Matitisod siya pagka. Pero yun nga, bilang tao, nagkakaroon tayo ng ano. Kaya nung kabataan ko pa, kilala ako na maliban sa maikling mangaral, mabagsik, mangaral din. Sabi nila parang sili daw ng manghang. Pero ngayon, kaya saludo ko kay Pastor Arnold eh. Mas matanda siya pero kaya pa rin niya ano. Sumigaw. Hindi na kailangan ng mic. Pero ako habang tumatagal, parang yung boses ko nangangailangan na ng mic eh. So ganun pa man, the anointing of the Lord, Yes. yung revelation ng Word of God, naroon pa rin. Amen. Yung delivery na nga lang ang medyo parang humuhupa. But the anointing in the presence of the Lord, in the revelation of the Word, nandun pa rin. Amen. So, pagtyagaan niyo ako na hinay-hinay lang. Yes. Amen. Total teacher din naman ang tawag nila sa akin. Dahan-dahanin natin. Yes. Okay, so, unleavened bread. What is the essence? What is the meaning of the unleavened bread? Bakit hindi, alam niyo sa denomination, na galing sa mga denomination, is sky flakes. Yes. O kaya pandesal, o Spanish bread, bahala na kung anong paninda dyan sa bakery. Kung ano na lang ang alam dyan na niluto sa bakery, at kung wala, sky flakes na lang. Ayun ba'y ayon sa salita ng Diyos? No. Abay, hindi. Kasi ang required na dapat natin i-take sa communion, unleavened bread. Tinapay na puro harina, walang baking powder. Yes. Yun yung libadura, yung baking powder. Kasi yung baking powder, kapag hinalo mo sa limpak ng harina, umaalsa. Yes. Nagiging ampaw. Ampaw, ibig sabihin, hangin yung laman sa loob. Kaya yung pandesal na binili mo sa bakery, akala mo pagkalaki-laki, akala mo nakamura ka kasi binargain ng 3 pesos per piece or 5 pesos per piece at malaki tignan. Pero pag pinitpit mo yun, mas maliit pa sa kamay mo na ano, na kamao mo. Kasi ang laman hangin, ampaw, magaan. Pag kinain mo, madali ka rin magutom. Kasi punong-puno ng libadura. Ang gusto ng Diyos na tinapay na ating kainin, pure harina. Walang halong libadura. Now, ano po ang ipinapahiwatig? Ano ang sinisimbolo sa buhay natin, mga kapatid, bilang mga mananampalataya? Okay, sa 1 Corinthians chapter 10, verse 16 to 17, the cup of blessing which we bless,
is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? For we being many are one bread. O, sa one bread muna tayo mga kapatid. Bakit hindi tag-isa-isa? Bakit hindi isang pirasong pandesal sa iyo, isang pirasong pandesal sa iyo? Bakit isang tinapay at doon tayo lahat kukuha ng bahagi? Bakit po one bread? For we being many are one bread. Ibig sabihin, one body. Isang katawan. Na bagamat isang katawan, we are all partakers of that one bread. Ibig sabihin, ang isang tinapay pala na ating kakainin mamaya ay sumasagisag sa isang katawan ng ating Panginoon. Na bagamat tayo po'y marami bilang individual, mayroong lalaki, may babae, may matanda, may bata, pero tayong lahat ay bumubuo ng isang katawan. At ang ulo natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. At bilang bahagi ng isang katawan, dapat makita yung pagmamalasakit sa isa't isa, yung care sa isa't isa, yung pag-ibig sa isa't isa, yung pagkalinga, pag-aruga sa bawat isa, dahil tayong lahat bahagi ng isang katawan. Kaya nga sabi ko ni Pablo, kapag ang isang bahagi ng katawan ay nakakaramdam ng anumang uri ng kahirapan, kabigatan, ang buong katawan ay nakikiramdam, nakikipasan. Dahil tayo lahat ay nakadugtong, nakaugnay, bahagi ng isang katawan. Kaya sabi po ni Pablo, hindi pwedeng sabihin ng kamay sa paa na, ikaw paa, hindi kita kasama, hindi kita kabahagi. Pwede akong magsarili, mag-isolate, magsolo. Hindi po pwede kasi tayong lahat nakadugtong sa isa't isa. Part ng isa't isa. Na kapag ihiniwalay mo yung isang bahagi ng katawan, kawawa na siya. Wala na siyang buhay. Hiwalay na siya sa katawan. At bilang bahagi ng isang katawan, sa 1 Corinthians 5, 6-8, meron tayong responsibilidad na dapat ibigay at gawin bilang kabahagi ng isang katawan na ito ng ating Panginoon. 1 Corinthians chapter 5, verse 6-8, your glorying is not good. Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump? Hindi mabuti ang inyong pagmamapuri. Hindi ba ninyo nalalaman na ang kaunting libadura ay nagpapaalsa, nagpapakumbog, nakakaapekto sa buong limpak, sa buong masa ng harina? Kapag hinaluan daw ng libadura, malaki ang kanyang nagagawa. Napapaalsa ko niya. Kaya sabi niya rito, purge out therefore, alisin ninyo ang lumang libadura. So sa isang katawan ng Panginoon, locally or as general, kinakailangan walang makitang libadura sa ating kalagitnaan. So hindi pala ito literal na tinapay ang pinag-uusapan, kundi spiritual, mga kapatid. Baka hindi na kayo kumain ng Spanish bread, ha? Baka hindi na kayo kumain ng Skyflakes. Skyflakes pa naman yung baon namin kagabi. Pastor Arnold. Kumain pa rin tayo doon kasi this is not pertaining to a literal bread. Itinitipo lang ang spiritual na bagay sa buhay natin sa mga literal. Kaya nga sabi ng propeta natin, literal types spiritual. Na para maunawaan daw natin yung spiritual, itinitipo, ikinukumpara sa literal para maintindihan natin. So ang pagkain ng tinapay na walang libadura ay simbolo lamang ng katotohanan sa buhay natin bilang mga mananampalataya. So it's not really about literal bread. Kaya bumili pa rin kayo kung gusto nyo bumili ng anumang nariyan sa bakery, mga kapatid. So, ano po yung libadura na dapat alisin? Dapat mawala. Sabi niya rito, alisin ninyo ang lumang libadura upang kayo'y maging bagong limpak na katulad sa kayo'y walang libadura. Sapagkat ang kordero ng ating Paskwa ay naihain na sa makatwid bagay si Kristo. Kaya nga, ipangilin natin ang pista, hindi sa lumang libadura. So ano po itong libadura na dapat maalis? Dapat matanggal, mawala sa ating kalagitnaan bilang isang katawan. Yun, masamang akala. Yun. Isa sa mga libadura na dapat maalis sa ating kalagitnaan, yung masamang akala.
Yung naghihinala ka sa kapatid mo, sumasama yung loob mo, tuwing nakikita mo siya, sumisikip yung dibdib mo na pinag-iisipan mo na ginawang ka ng masama. Minsan nangyayari yan sa loob ng tahanan, pag nawala yung pera mo, pinag-iisipan mo yung asawa mo, yung anak mo, na kahit hindi naman pala siya ang gumawa. Wala ka namang ebidensya, pero nagdududa ka, may akala kang masama na laban sa tao, pero hindi naman pala. Ngayon, sino ang nagkasala? Siya o ikaw? Ikaw na may masamang akala. Di ba, mga kapatid? At yun ang sumisira sa piging ng ating pag-iibigan. Yung ating fellowship na maganda, na merong pag-iibigan sa ating kalagitnaan, yun yung libadura na sumisira. Na nagtataka ka na, ba't kaya si sister kalit-lit naman ng daanan sa tubig, sa buwak, iskinita lang ang lapad ba't kaya iniiwasan niya ako? Totoo ito mga kapatid, di ako nagbibiro. Nagsalubong sa palengke sa Victoria, parehas pastor, nag-iiwasan. Hindi na. Yes. Alam niyo yan, mga matatanda sa pananampalataya. Parehas pastor, nangangaral ng pag-ibig, nangangaral ng pagpapatawad, nangangaral ng brotherly love. Pero pag nagkita sa loob ng palengke, kahit kamayan man lang, ayaw. Ano kaya? There is something in the heart. Merong masamang akala, merong bitterness, merong kapaitan. Mabuti sana kung totoo yung hinala niya, hindi naman. Hindi lang siya marahil nakita dahil yung kapatid naman talagang yung isip niya itolero dahil sa bigat ng problema niya, nagsalubong sa dami, hindi nakita. Pinag-isipan naman ng kapatid na sinadyang hindi pansinin, o may galit, o may sama ng loob. Yun yung mga sabi ng Panginoon, alisin natin. Kaya kung meron kang duda, agam-agam at hinala, kausapin mo. Yun ang sabi sa atin ng Panginoon, kung meron kang laban sa isang kapatid, puntahan mo, kausapin mo, tanungin mo kung totoo. Ay hindi yung nanghinala ka lang, tapos chinismis mo pa sa iba. Sabi ng sanlibutan, marites. Alam mo, Mari, alam mo, sister. Hindi ako pinansin ni brother. Siguro, may sama ng loob sa atin. Kahit wala naman. So, yun yung mga bagay-bagay na kapag hindi natin binantayan, hindi natin inalis, yung magandang pagtitinginan natin, isang araw, magkataka na lang tayo, namumuhi ka na sa kapatid, nagagalit ka na sa kapatid, meron ka ng bitterness sa kapatid, na wala naman siyang ginawa yung masama laban sa iyo. Dahil lang sa masamang akala. So, always remember that. Remove masamang akala. Tapos na atap, sabi sa Ilocano. And then, sabi niya rito, kasamaan. Of course, alam natin, ang kasamaan ay hindi dapat makita sa kalagitnaan ng mga magkakapatid. Kundi sa tinapay na walang libadura, ng pagtatapat, at ng katotohanan. Yun, kapag tayo nag-fellowship, dapat tapat tayo sa isa't isa. At totoo tayo sa isa't isa. Walang plastikan, walang hypocrisy. Minsan kayo, I love you brother. Pag nagkamayan tayo pagkatapos ng gawain, oh, I love you with the love of the Lord. I love you brother. Pero pagtalikod, hindi naman pala love yung nararamdaman niya. Kundi ngit-ngit, inggit, galit, inis, pagkaasar, ano-ano pa. Yun yung mga libadura na sumisira sa ating kalagitnaan. When you say, I love you brother, I love you sister, make it sure that it is true. It is genuine. Or else, you are a hypocrite. At ang mga Pariseo at Saduceo sa panahon ng Panginoon, iyon yung libadura na nakita ng Panginoon sa kanila. Hypocrisy. Basahin na po natin mga kapatid. Luke chapter 12, tignan natin dito. Kasi ang mga Pariseo at Saduceo, pagkakaharap nila ang Panginoon, katatamis nila magsalita. Oh, master, sabi nila, teacher. Pero pag nakatalikod na ang Panginoon, sinisiraan na ang Panginoon. And that is hypocrisy. At yun ay libadura, na isa sa mga libadurang nakita ng Panginoon sa mga tao, lalo na sa mga relihiyosong mga Pariseo at Saduceo. Sa Luke chapter 12, verse 1 to 3. Sabi rito, in the meantime, when there were gathered together an innumerable multitude of people, in so much that they trod one upon another, he began to say unto his disciples, first of all, beware ye of the leaven
of the Pharisees. Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo, which is hypocrisy. Kung sa termino natin, plastic. Sa mga teenager, urukan, sabi nila. Tupperware. Minsan may tumawag sa akin na urukan eh. Urukan ka talaga, sabi sa akin eh. Pero nagbibiro na naman. Kasi minsan may nasabi ako sa kanya na naasar siya. Parang sa asar niya sa akin, urukan ka talaga, sabi sa akin. Sabi, ano urukan? Plastic. So, yun mga kapatid, yung hypocrisy, yung kaplastikan na dalawang mukha. Ibig sabihin, kapag ka humarap ka, mabuti. Pag nakatalikod ka, masama na. That is hypocrisy. That's right. Parang yung si Simon na Pariseo, in-invite niya ang Panginoon. Halika Panginoon, welcome ka, bisita kita sa aking piging na gagawin. Pero ang purpose lang pala niya para pahiyain ng Panginoon. Kasi nung dumating ang Panginoon, pumasok sa tipunan ng piging, siya lang yung natatanging bisita na hindi niya hinugasan ng paa, hindi niya binigyan ng pampahid sa katawan o pabango. Siya lang yung unwelcome na guest doon. Pero in-invite niya. Tinawag niya. Baka binigyan pa niya ng invitation letter. Pero nung dumating ang Panginoon, hindi siya welcome. So that is hypocrisy. Kaya sa atin mga kapatid, locally speaking at generally speaking, pag mayroong fellowship, ipakita natin yung tunay na pagmamahal. Minsan kahit na may mga kapatid na sabihin na natin, hindi natin naging mabutihan sa nagdaang mga panahon. Still, let's try our best na ipakita yung maganda na pagtrato at pakikitungo. Dahil ang pag-ibig ang siyang mas makapangyarihan kaysa sa anumang uri ng negatibong damdamin. Sabi ng Bible, kapag ang galit, pinatulan mo rin ng galit, inandihan mo rin ng galit, lalong magliliyaw, lalong lalaki, walang maaayos na problema. Pero kapag yung kaaway mong galit sa'yo, suklihan mo ng pag-ibig, ipakita mo pa rin yung hospitality, ipakita mo pa rin yung tamis ng ngiti mo without any hypocrisy. Love is more powerful than hatred. Amen. Maging sa mga hayop, sinabi yan ng mahal na propeta, yung nagnangalit na bull, raging bull, na gustong sumuwag sa ating mahal na propeta, pag-ibig lang yung pinanglaban niya doon. Naramdaman ng hayop yung genuine love ng ating mahal na propeta. Kaya yung talaga nakabuelo na bull, na baka na susuwag sa ating mahal na propeta, biglang huminto, biglang tumigil. Nakangkar siya ng pag-ibig. Hindi peking pag-ibig, but a genuine love. Ganon din yung mga hornets. Nung ang mahal na propeta nagmumower sa kanyang bakuran, sa kanyang tahanan, accidentally na sagasaan niya yung bahay ng mga hornets. Ano ba sa Ilocano yung hornets? Nubi ko nga, bubuyog na tayo. Pero yun ay parang bubuyog din, pero hindi talaga bubuyog. Mas mahaba siya. Hornets, yun. At nung nasagasaan yung mower ng mga propeta, talagang naglitawan yung mga killer hornets. Papatayin talaga ang propeta. Pero naramdaman niya yung pag-ibig. Genuine love. Para sa kanila. At kinausap niya lang ng mahinahon. Hindi niya sinigawan, hindi niya pinagalitan, hindi niya pinagahampas, hindi niya pinagbabato. Kinausap niya lang. Humingi ng pauman eh. I'm sorry na na-disturb ko kayo, nasira ko yung bahay. Ngunit ako'y gumagawa para sa kaharian ng Panginoon. At yung mga killer hornets, parang mga sundalo nagmarcha pabalik doon sa kanilang bahay. Hindi ginalaw ang ating mga propeta. Kaya kung sa baka, kung sa hornets, mga insekto, mga hayop na walang kaluluwa, nagtatagumpay ang pag-ibig, gaano pa kaya sa taong may kaluluwa? Na marunong makiramdam, marunong umintindi, may discernment. Kaya kapag pinakitaan mo yung tao na sabi natin galit sa'yo o may buhi sa'yo, pag pinakitaan mo ng genuine love at na-discern niya yun, naramdaman niya yun, magtatagumpay ang pag-ibig laban sa galit na kanyang nararamdaman. Kaya yun po, i-maintain natin yung love, humility, pag-respeto sa isa't isa, na as much as possible, huwag natin gantihan ng masama. Ang masama. Dahil yun yung mga libadura na nakakasira sa isang katawan ng ating Panginoon. Mga kapatid. Ngayon, kung merong mga alitan, merong mga hindi pagkakaunawan, ayusin ka agad. Huwag nating patagalin.
Kasi kapag nagkaugat, alam niyo yung root of bitterness. Kapag yung bitterness nagkaugat, kaya nagkaugat kasi pinatagal. Hindi ka agad binunot. Kapag nakaramdam tayo ng bitterness, ngit-ngit, o pagkaasar, sabihin na natin, kasi yung galit, yung malalim at matinding galit, nag-uumpisa muna sa asar muna, naasar ka muna sa kanya. Kaya biyaman natin yung tao, kung ano sino ka kakalaingan, kamo. Pag gayon hindi mo binunot ka agad at hindi mo hinilom ka agad ng pag-ibig, darating ang araw at panahon na tuwing makikita mo siya, kumukulo yung dugo mo. Kasi yun ang impression mo at tingin mo sa kanya. Kaya as much as possible, all negative feelings na makita natin sa sinumang tao, sinumang kapatid, especially, hilumin natin ang pag-ibig. Alisin natin yung libadura ng ngit-ngit, ng muhi, ng galit, para tayo po'y manatiling limpak na dalisay at puro sa harapan ng ating Panginoon. Especially the ministers, ipag-pray niyo mga kapatid. Kung meron mang higit na nangangailangan ng aral na ito, it's us. Yes. Hindi lang po kayo, kundi higit kami. Inamin namin na higit kami ang nangangailangan ng ganitong uri ng pag-ibig na tayong mahalin at yakapin at pakisamahan ng walang hypocrisy ng bawat isa. And I appreciate you, brethren, hindi sa kayo nakaharap, hindi I feel the genuineness, yung pagtanggap niyo sa akin. Marahil nung una siguro, nag-aalangan kami sa bawat isa sa inyo, pero now, I feel with all my heart na ang pagtanggap mo sa amin, sa akin especially, ay talagang genuine na pag-ibig. I appreciate you and love you for that. I respect you for that. I pray na magpapatuloy ang ganitong relationship natin hanggang sa pagdating po ng ating. Okay, so pangalawa, nakahulugan ng tinapay na walang libadura ay walang iba kundi ang puro at dalisay na salita ng Diyos. Sa John chapter 6, verse 48 to 63, mahaba po ito, pero mababasa natin dito na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, I am the bread of life. Na sino mang kumain sa tinapay na ito, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi kagaya ng mana na kinain ng inyong mga magulang sa ilang, na pagkatapos nilang kainin, sila'y nangamatay lahat. Pero ang tinapay na ito na aking ibibigay, walang iba kundi ang aking laman, sabi niya. Sino mang kakain dito, bagamat mamatay, ay mabubuhay siya. Ngayon, sabi ng mga nakinig na walang revelation, akala nila literal. Kaya sabi nila, ano ba namang klaseng preacher ito? Gagawin niya tayong kanibal at vampira. Inumin daw ang kanyang dugo at kainin ang kanyang laman. Pero hindi nila nakuha yung kapahayagan. Kaya mahalaga po ang kapahayagan. The letter killeth, but the spirit, the revelation, giveth life. Maraming nag-aral sa Bible school, maraming nag-aral sa seminary for 4 years, 10 years. Minimorize nila yung letra, pero walang revelation, walang kapahayagan. Pero may mga taong walang pinag-aralan, mga mangingisda, mga magsasaka. Nung dumating ang mensahe, nung dumating yung kapahayagan ng salita ng Diyos, naunawaan nila. Bagamat hindi nila memorize from Genesis to Revelation. Isang verse lang yung nabasa nila, pero dumating yung kapahayagan sa kanila. Kaya mahalaga ang kapahayagan sa salita ng Diyos. Pwede mong naririnig sa bibig ng mga ngaral, pwede mong nababasa dahil marunong kang magbasa, at pwede mong naririnig yung tapes ng mahal na propeta dahil meron kang record, nakakaintindi ka ng English, but without revelation, you will never understand. At pwede kang mamatay. The letter killeth. Dahil ang maling kapahayagan, pumapatay. Bakit? Kapag mali ang kapahayagan mo, imbis na langit at buhay na walang hanggan ang patutunguhan mo, kapahamakan at impyerno, mga kapatid. Kaya yung mga taong nakinig, hindi nila naintindihan. They did not understand the essence, the meaning of the word, eat my flesh and drink my blood. Kaya ipinaliwanag ng Panginoon sa mga naiwan. Kasi maraming tumalikod, maraming natisod. Ganun po ang word of God. Parang lambat na inihagis. Maraming nasasaklit sa lambat. Pero hindi lahat isdang mabuti na kinukuha para pakinabangan. Marami dyan ang itinatapon pabalik sa dagat. Kaya ganun din ang word of God. Maraming nakapakinig ng word of God, pero marami doon walang revelation. Kaya yung iba natisod dahil literal ang kanilang pagkaunawa. Yung iba naman medyo mabigat para sa kanila. Nasaktan yung kanilang damdamin.
Hindi nila kayang magpakababa sa Word of God. Merong pride sa puso nila. Hindi nila kayang umamin ng pagkukulang at pagkakasala. Kaya sa mga naiwan, ipinaliwanag ng Panginoon na ang tinapay na siyang aking laman ay walang iba kundi ang aking salita. The flesh, sabi niya, the body, the flesh profiteth nothing. Yes. But the words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Amen. So yun pala yung words, yung salita ni Kristo, yung salita ng Diyos, yun pala yung tinapay na ating kakainin. Amen. Kaya sabi niya, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Ngayon, mga minamahal na mga kapatid, kung ang Word of God ay siyang tinapay na isinasagisag ng tinapay na ating kakanin mamayang gabi, ano naman po yung libadura na hindi natin pwedeng ihalo sa Word of God? Of course, kung tinapay ang salita ng Diyos at merong libadura na dapat huwag ihalo, ano itong libadura na ito, mga kapatid? Na hindi natin dapat ihalo sa salita ng Diyos. O sa Matthew chapter 16, verse 12, tignan po natin dito. Matthew chapter 16, verse 12. Sabi niya rito, then understood they how that he bade them not beware of the leaven of bread. Hindi pala literal na tinapay. Kasi sabi ng Panginoon sa kanila, beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees. Mag-ingat kayo, sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Mag-ingat kayo at lumayo kayo. Ingatan ninyo ang inyong sarili na huwag kayong tumanggap. Layuan ninyo, ilagan ninyo ang libadura ng mga Pariseo at mga Saduceo. Sabi niya rito, at kanilang napagtalastas na kanila'y hindi ipinag-uutos na sila'y magsipag-ingat sa libadura ng literal na tinapay, kundi sa mga aral. Yun, doktrina. Doctrine, aral, katuruan ng mga relihiyosong mga tao, mga ngaral, katulad ng mga Pariseo at mga Saduceo. Yun pala mga kapatid, ang libadura na pwedeng makasira sa salita ng Diyos ay ang aral, opinyon at pananaw ng tao na taliwas sa banal na kasulatan. Kaya nga sa Proverbs chapter 30, nais kong idagdag. Sa Proverbs chapter 30, verse 5 to 6, sabi niya dito, every word of God is pure. Amen. Ang bawat salita ng Diyos ay puro. Ibig sabihin ng puro, dalisay, walang halo, unmixed with any other matter. Kapag sinabing walang halo, purong harina, purong word of God, huwag nating hahaluan ng doktrina o aral, opinyon, kaisipan ng galing at talino ng tao. Amen. Kasi yun po ang nangyayari ngayon. Ginagamit ni Satanas ang karunungan ng tao para dagdagan ng libadura, ang word of God, which is doctrines of men. At sabi ng Proverbs chapter 30 verse 5 to 6, every word of God is pure. At dahil ito'y puro, sabi niya sa 6, huwag mong dagdagan. Add thou not unto his words, lest he reprove thee, and thou be found a liar. So ang purong salita ng Diyos, panatilihin mong puro, huwag mong dagdagan, dahil baka masumpungan kang makasalanan. At ikaw ay sawayin ng ating Panginoon, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, bakit kaya ang tao minsan natitempt na magdagdag o mag-inject sa Word of God? Alam niyo kung anong dahilan? Kung paano ang bayang Israel nagsawa sa literal na mana, ganon din sa panahon ng New Testament, ng Ebanghelyo ni Kristo, maging sa huling panahon, sa end time message na sinasabi natin. Kung paanong nagsawa ang bayang Israel sa literal na mana, basahin nga po natin yung kasaysayan bago natin itipo sa nangyayari sa ating kapanahunan. Ang bayang Israel, yung mana, nung unang matikman nila,
sarap na sarap po sila, nag-enjoy sila. Yes. Tuwag-tuwa sila. Imagine, hindi ka na magtatrabaho. Free. At ang sabi pa ng Bible, ang description ng Bible, angels food. Yes. Tinapay ng kalangitan, ibinuhos ng Diyos sa kanyang bayan. At ang gagawin lamang nila, pupulutin po nila sa kinaumagahan, at huwag na lang silang magtira para sa kinabukasan, kundi kung ano lang yung kaya nilang kainin sa buong maghapon, yun lang yung kukunin nila. Dahil kinabukasan, meron na namang panibagong fresh mana. Tumitipo yun na bawat panahon meron fresh na mensahe. Yes. Bawat gawain meron fresh na mensahe. Amen. Hindi dilata, hindi sardinas na buksan mo na lang. Bawat gawain, bawat pagtitipon, bawat panahon, there is a fresh mana. Fresh word of God na kayang ibigay ang Diyos. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, huwag na kayong magburo. Alam niyo yung buro, yung para ma-preserve. Huwag na kayong gumawa ng paraan para ma-preserve kasi kinabukasan may bago na naman. Kaya matitigas sa ulo, talagang pasaway. Nagkuhan sila ng sangkatutak, sangdamakmak. Anong nangyari? Inuod. Yung hindi nila nakain maghapon na akala nila kakainin nila kinabukasan, o siguro marahil tinatamad ng mamulot kinabukasan, gusto nila yung natin yung isang linggo, para minsan ang pulot kanila. Pero pagdating ng kinabukasan, nung kakainin nila yung napulot nila nung nagdaang araw, bulok na, inuod na, inamag na. So ganun po ang salita ng Diyos. It is fresh every morning, every fellowship, every service, every age, every day, every night. Every time we hear the word of God, bagamat mana pa rin yan, pero fresh lagi. Ang nangyari nga lang sa bayan Israel, noong una, sarap na sarap sila, nag-i-enjoy sila, pero dahil mana sa umaga, mana sa tanghali, mana sa gabi, kagaya rin ng masarap na pagkain na kapag laging mo na paulit-ulit mong natitikman, sabihin na natin, fried chicken sa umaga, fried chicken sa tanghali, fried chicken sa gabi. Kahit fried chicken pa yan, bilang tao, na ang panlasa niya ay human being na panlasa na nagsusuya. Nasuya sila, nagsawa sila sa mana. Hanggang sa sila ay umiyak. Sa sobrang pagkasuya nila sa mana na nung una ay nag-i-enjoy sila pero kalaunan, nagsawa sila, umiyak sila. Naalala ngayon nila yung sibuyas. Basahin na po natin. Maganda yung pagka-maikli lang naman ito. Basahin na po natin mga kapatid. Sa Numbers chapter 11, tignan nyo ito. Umpisahan natin sa verse 4. Numbers chapter 11, verse 4. And the mixed multitude that was among them fell a lusting. Nagkaroon ng kasakiman sa kalagitnaan ng mga mixed multitude. Kaya yun ang mahirap minsan pagka may mixed multitude. Kung purong believer, siguro, baka hindi nangyari ang ganito. Kaya lang, maraming mga hindi talaga believer na nakisabayang lumabas sa bayang Egypt. Nung ang bayang Israel po ay lumabas sa Egypt, hindi lahat yun mga purong Israelita na mga believer. May mga ibang lahi doon, mga servants nila. May mga Egyptian din na nung nakita yung miracle ng Diyos, na ano sila doon. Na-attract sila doon, naakit sila doon. Kaya marami rin mga Egyptian, mga slaves, ibang lahi na nagsilabas din kasama ng bayang Israel. At itong mga mixed multitude na ito na mga make believer or unbeliever, nagkaroon sila ng kasakiman. Ibig sabihin dahil nasuya sila sa mana na yun na lang palagi, umaga, tanghali, hapon, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan. Dumating ang kasakiman, nahulog sa kasakiman. At ang mga anak ni Israel ay muling umiyak at nagsabi, sino ang magbibigay sa atin ng karneng makakain? Naghahanap sila ngayon ng karne. Hindi po natin sa Word of God. Hindi ka. Hindi, tama na yun. Holiness man eh. Buok man eh. Sabi nila, palda man eh. Wala nang ibang preaching sa internet, kundi kabanalan, kundi kasuotan, kundi puro mga panagkawkawis, sabi nila, sa buwangan. Kasi nagreklamo nila doon. Sabi nga, reklamo ni Junior rin, panagkawkawis mo rin kasama nila. Kasi lagi kong pinapakpakan yung mga kapatiran doon. Nagsimba nga sila, nakapalda. Pero pagka nasa taltalon na sila, nakapantalon.
Tapos ipopost pa sa Facebook. Paano hindi ko malalaman? Sila rin ang gumawa sila rin ang nag-expose sa kanilang sarili. Oh. Tapos sisimba sa linggo, awit-awit. Tapos, akala mo pag nagpuri, talaga naman. Pero yung pala, pagkatapos ng gawain, pantalon din. Kaya sabi natin, tama rin ni Junior eh. Kaya, ayun, pagkadaan ako sa daan, siyempre yung mga taltalo na sa gilid ng kalsada. Pagka alam nilang sasakyan ko yung, kasi alam na nila yung ban ko na marumi, na luma. Pagka dumaan na yun, yung mga nakaharap sa kalsada ng mga kapatirang nakapantalon, talikod yan. Parang wala sila kung kunyari walang nakita. Matalas ang mata ng agila. Kahit hindi ko nakita yung mukha nila, yung hugis ng katawan nila, alam ko na sila. Kasi mga pinsan ko rin, mga kapatid. Hindi ko sila kilala. Kaya yun, pinagsawaan nila ang Word of God, dahil tama din. Kawan na sa baling, ikas kasabaran, muhang nga dahil kabanalan, holiness. Ganun ang nangyari sa bayang Israel. Pinagsawaan nila yung mana. Naalala nila yung karne. Wala na yung karne, namimiss namin. Ating naalala, verse 5, naalala namin ang mga isda na ating kinakain sa Ehipto na walang bayad. Mga pipino, mga milon, mga puwero, mga sibuyas, mga bawang, talaga naman. Lahat na ng spices na yung tuyo, yung patis, ano-ano pa, na pampasarap ng pagkain. At ngayon, sabi nila, ang ating kaluluwa ay tuyong-tuyo na. Suyang-suya na. Dahil wala nang anumang bagay sa ating harapan, kundi itong manang ito. Imagine, angel's food. Kalangitan na pagkain, pangkalangitang pagkain, pinagsuyaan ng tao. Samantalang nag-i-enjoy ang mga anghel. Verse 8, ito, tingnan lang ginawa ng mga Israelita. Ito ang mahirap. Dahil sa pagkasuya nila sa mana, which typifies the Word of God. Kaya ang bayan, sabi sa verse 8, kaya ang bayan ay dumaan sa palibot, umikot po sila, at pinulot ang mga mana. Yan ang ginawa nila. At kanilang giniling sa mga gilingan. Ito na. Niluto nila, pinakialaman nila. Kanilang dinikdik sa mga lusong. Siyempre, hindi. Dapat lang ti al-o kan al-som. Ngayon, wala na. Madalang na lang. Binayo nila ng mano-mano. Yung iba naman, giniling. Meron silang mga gilingang mga bato. Nakakita pa ako ng ganun sa lula ko noon. Bato na lalagyan mo ng mais, gigilingin mo ganyan. Tapos may alsom, may alko at pinagbabayo sa palay. At anong kanilang ginawa? Dinikdik, giniling, at kanilang niluto sa mga palayok. At ginawa nilang munting tinapay. Pero ang problema, ang lasa niya ay naging kagaya ng lasa ng bagong langis. Apay na imas ti mantika? Sige man, uminom ka ti mantika. Kahit virgin oil pa yan. Inumin mo kung masarap. Samantalang nung una, nung hindi nila pinakialaman, nung hindi nila ginalaw, nung hindi nila hinaluan ng kung ano-ano at hindi nila niluto, masarap. Dahil ang original na lasa ng mana, kung ating titignan, para sa mga kaalaman ng ating ilang mga kapatid, ang original na lasa ng mana sa Exodus chapter 16, verse 31, kung ating titignan, mga kapatid. Exodus chapter 16, verse 31. Nung hindi nila dinikdik, giniling, binayo at niluto, pinadaan sa apoy at baka nilagyan pa ng mga kung ano-anong mga ingredients, pampalasa. Ginawa nilang cake, sabi ng Bible. Yung lasa niya naging fresh oil. Pero yung original niyang lasa, nung hindi nila ginalaw at niluto at pinakialaman, sabi rito, ang lasa nito ay, sabi niya, like wafers, the taste of it was like wafers made with honey. Oh, imagine. Wafers na may palaman na honey. Ay di masarap. Yes. Oh. Amen. At may buhay. May kapangyarihan sa katawan nila. Nung kinain nila yung original na mana na ang lasa ay wafer made with honey, malakas sila. Hindi sila nagkakasakit. Talagang they travel the wilderness. At alam niyo naman po ang wilderness, mainit. Yes. Yung init na naramdaman ng ating mga kapatid sa Bagting, mas mainit pa siguro dito. Ha? Naawa nga ako sa kanila eh. Sinasabi ko kay Pastor Arnold.
Yung mga membro mo, pastor, parang mga mantika na. Naalala ko yung itag na ibinitid sa ano, yung karne ng baboy na itag Nasisisi. na isinabit sa sampayan, na nasisisip. Parang ganun yung mga itsura nila. Si Florence, si Angel, ganun din eh. Talagang sa wilderness, mainit, mahirap ang buhay, pero nasustain sila ng mana na hindi nila ginalaw, hindi nila pinakialaman, masarap. Kaya alam nung kanilang pinagsawaan at pinakialaman, ininjikan nila ng kung ano-anong uri ng pamamaraan at sistema. Baka binudburan pa ng asin siguro para magkalasang iba. Asukal, ginawa nilang cake, niluto nila, binake nila, nawala yung sarap. And it brings death sa kanila. Ngayon, ano ang ibig sabihin nito? Ang mana, ang salita ng Diyos, kapag ito'y pinakialaman natin, Yes. hindi natin pinanatili yung kanyang pagiging puro, Tama. kamatayan ang ibibigay sa atin. Instead of life, instead of strength. Sabi ng Panginoon, sinong kumain ng aking tinapay, which is my word, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Pero kapag pinakialaman mo, nilagyan mo ng libadura, which is doctrines of men, Right. pinakialaman mo yung word of God, instead of life, it will cause you death. It will cause us death. Basahin ko nga po yung mga sinabi ng bahal na propeta. Dito ko na isasara sa mga quotation na ito. Ito ang matinding babala ng ating Panginoon. Ng ating Panginoon through the message of the hour. Sabi niya rito, don't try to inject your own thoughts. Ibig sabihin, sa word of God, huwag mong isisingit, huwag mong ini-inject. Lalo na ngayon, uso yung injection ng bakuna. Iba-ibang uri. Merong Sinovac, merong Pfizer, merong J&J, merong Sputnik. Pilipino lang ang walang ginawa eh. Nakita ko sa post sa Facebook. Pinakita yung Sputnik, yung J&J, yung Pfizer, tapos Filipino made naman daw na bakuna, Hinibra San Miguel. Kalukuhan talaga ng mga Pilipino. So, puso ngayon ang injection. Alam niyo naman, ang bunga ng injection sa katawan natin kapag hinaluan natin yung katawan natin ng mga gawa ng tao, ng mga chemical. Instead of giving us life, it gives us death. So, ganun din sa Word of God. Kaya sabi ng mahal na propeta, don't try to inject your own thoughts. If you do, you're going to be lost. That's right. Amen. Imagine that, mga kapatid. Kaya sabi niya rito, sa another quote, do everything you can for the kingdom, but don't never inject your own ideas. Just say what the message says and keep going on. Another quote, stay right with the tape teaching. Manatili tayo doon sa recorded tape teaching. Naka-record sa mga spoken word. Kasi ang nangyayari mga kapatid, kaya nagkaroon ng maraming hidwaan, split dahil sa mga maling aral. Na bunga ng injection ng mga aral. Na hindi sila nag-retain doon sa purity ng Word of God. Imagine ultimo holiness na pinaka-basic ng mensahe. Holiness ng kasuotan ng pananamit, marami na po ang nag-compromise. To tell you the truth, to tell you frankly mga kapatid. Marami kami minsan nasa probinsya kami, Tarlac, Ibay Sihab, nasa mga probinsya kami. Pero yung mga member namin, kapag napunta sa mga city, messages churches, yung simpleng kabanalan na itinuro namin sa kanila, nawawala. At yun ay malaking katanungan sa amin, what happened? Anong nangyari? Tinuruan namin yung mga membro namin na sumunod ng kasuotang may katingkiman, may kahinhinan na hindi nakikita ang kahubaran, na hindi nagiging dahilan ng masamang kaisipan ng mga lalaking tumitingin at nakakakita, at ibinuhay nila yon. Pero nung sila malipat at mapunta sa mga city message churches, pag uwi nila sa mga pinanggalingan nila, mga probinsyang mga simbahan, marami nang nagbago. And the main reason is the injection of thoughts, ideas ng tao na isinisiksik nila.
at reasoning nila sa purong salita ng Diyos. Pero sabi ng mahal na propeta, just say exactly what the tape says. Huwag mo nang dagdagan, huwag mo nang baguhin, huwag mo nang pagandahin kasi maganda na yan. Right. Yun ang problema sa bayang Israel. Gusto nilang pagandahin yung lasa ng mana. Nung pinaganda nila, wala tuloy yung lasa. Kamatayan tuloy ang bunga, nagalit ang Diyos sa kanila. Hindi sila nakontento sa simplicity at original na lasa ng original na mana. See? Sabi niya rito, that's the way we want the Bible. Sa message at sa Bible. Just the way the Bible says it, that's the way we want it. Just like that. Don't put on interpretation to it because it's already interpreted. Ngayon, dahil ang tao matalino, yung ginawa ng serpente kay Eva sa Hardin ng Eden, ganun din ang kanyang taktika hanggang ngayon. Ginagamit niya ang kanyang human reasoning. Human intelligence. Sa isang quotation, human intelligence trying to inject their ideas in the Word of God. Ngayon, kapag ginawa mo yun, sabi ng propeta, it won't work. It will not work. It never has worked. And it never will work. Tignan natin si Eva. Kung siya sana nag-remain sa pure Word of God at hindi na siya nag-entertain ng anong pang uri ng paliwanag mula kay Lucifer through the serpent. The Word of God is very simple. Touch not and eat not from the fruit of the forbidden tree. The tree of knowledge of good and evil. That's how simple it is. Hindi mo na kayang ipaliwanag. Kahit isang batang musmus na hindi man nag-aral, naintindihan niya. Touch not and eat not from the fruit, from the tree of the knowledge of good and evil. Kaya lang, dumating itong magaling magpaliwanag na preacher na si Serpent, na inanunting ni Lucifer. Sabi niya, sa kanyang paliwanag, kaya ibinabawal ng Diyos yan. Kasi alam ng Diyos, tingnan niyo ito mga kapatid, na sa oras na kayo'y kumain dyan, sa bunga ng kanyang ipinagbabawal, mabubuksan ang inyong pangunawa, ang inyong paningin. Ginamit niya yung sense of sight. At yan yung access ni Satan. The sense of the body and the sense of the spirit. Gagamitin niya yung memory, ang yung reasoning, gagamitin niya ang sense of sight. Kaya nung tinignan ni Eva, it was pleasant to the eyes. At nung kinain niya, it was pleasant to the feelings. Kaya binigay niya kay Adam. Anong nangyari? Hinayaan ni Eva na makinig ng ibang paliwanag na dagdag doon sa original na Word of God. Kung nanatili lang sana, hindi, sinabi ng Diyos, huwag kaming umipo, huwag kaming kumain, period. Hindi sana nalaya. Kaso yung ang tao kasi minsan naghahanap pa ng ibang paliwanag, ng ibang interpretasyon. Nakasumpong siya ng magaling na magpaliwanag. Dynamic preacher, may anointing. Ang anointing nga lang from Satan, the dragon. Hindi lahat ng anointing from God. Remember, nasa Matthew chapter 7, maraming mga anointed preachers na nagbuhay ng patay, nagprophecy, nakagawa ng mga himala. Pero in the end, sabi ng Panginoon, I never knew you. Depart from me. Kaya, mga kapatid, mag-ingat tayo sa mga fellowship at mga preaching na naririnig natin kasi kapag ito ay isang preaching, no matter how dynamic it is, no matter how anointed it is, kapag ito'y lihis na at taliwas, at marami ng dagdag sa puro na salita ng Diyos, it's not from God. That's right. It will bring death. Exactly. Another example, sa panahon ni Abraham, sa ni Sarah, para lalo nating maintindihan. Dumating ang simple word of God, message of the hour. Sabi ng Diyos, sa takdang kapanahunan, Sarah, your wife, will bear a son. Manganganak ang iyong asawang si Sarah. God's own time. Malinaw. Isang pangungusap, napakalinaw. Sa takdang kapanahunan, ang iyong mismong asawang si Sarah, manganganak ng lalaki. Ang problema, tumagal ang katuparan. Yun, inip na naman ang dahilan. Dahil nainip na naman ang tao, sa tagal ng paghihintay ni Sarah, si Abraham hindi na inip. Pero itong si Sarah, kaya nga, huwag kayong masaktan mga sister, pero yun talaga. No wonder na sinabi ng propeta na the woman, the female, is a weaker vessel. Tanggapin nyo na mga sister, huwag nyo nang labanan kasi ito naman, di ba? Isa pag sinasabi ko yun, sabi ng mga sister. Kaya ayaw kong
sumisigaw kasi pagka mabigat yung sinasabi ko. Tama na ni Junior, yung hindi ko pala sabi ko. Pero yun, Sarah being a weaker vessel, nainip siya sa paghintay sa pangako. Pero alam niya nung una na siya talaga yung mga anak. Yes. So ngayon, dumating si anointed na naman. Anointing na naman ni Satanas. Nagkaroon siya ng sariling pangunawa, sariling interpretasyon. O ano yung kanyang sariling interpretasyon? Isang gabi, kinalapit niya si Mr. niya, Abraham, darling ka na. Siguro yung mensahe ng Diyos sa atin, magkakaroon tayo ng anak sa pamamagitan ng ibang babae. Nakita mo si Hagar na ating alipin, ating kasamahan sa bahay. Di ba't napakaganda na babae? Pahihintulutan kita, kunin mo na asawa at siya'y maglilihi at manganganak ng isang anak para sa atin. Pero ang tanong, is that the original message? No. Is that the word of God? No! Malayong malayo sa salita That's ng right. Diyos. Amen. Ang salita ng Diyos, Sarah, your wife. Pero yung interpretation ni Sarah, dahil sa tagal ng panahon, nagsawa na siya sa Sarah, your wife, Sarah, your wife. Wala namang natutupad kanya. 20 years na, Sarah, your wife, wala na. So, baka hindi talaga. O baka si Abraham, baka na-misinterpret lang niya. O baka nabingin lang siya nung sinabi niya na Sarah. Baka naman hindi Sarah, baka Hagar. Kaya si Hagar, yun, tinuruan pa niyang magbabae si Abraham. Imbes na istintuan si Abraham, tinuruan niya pang maghanap ng iba. So ito naman si Abraham dahil sa pagmamahal niya kay Sarah, nakalimutan na niya rin yung original word of God. Nakisang-ayon na rin siya sa kanyang asawa. At ito'y nagbunga ng isang Ishmael. Sino si Ishmael? Ang ama ng mga Arab countries. Na pinagmulan ng mga terorista. Nakita niyo yung bunga ng misapply, misinterpretation, ng injection ng sariling karunungan sa ulo. Nagpalitaw ng mga matatapang, mga mandirigma, pero pumapatay ng kapwa-tao. Dahil si Ishmael na ama nila ay isang matapang na mandirigma. A wild man, untamed man. Hindi mo talagang gera at digmaan ng habol ang tumatay. Ayun mga kapatid, kapag ang salita ng Diyos, dinagdagan natin at ininjikan natin ang ating sariling karunungan. That's right. Ang ibibigay sa atin. Ngayon, sa message of the hour, na dumating sa ating panahon, ganoon din. Maraming nagsawa sa holiness. Ginawa nilang modernize ang holiness na. What is that? That is injecting all human reasoning, all human intelligence to the pure and simple word of God. Ang mana, simple lang. Kaya lang dahil nainip ang tao, nagsawa, ginawa nilang komplikado. Dinikdik nila, niluto nila, nagpakahirap pa sila. And in the end, ang bunga, kamatayan. Sa nagdaang panahon ng 7 church ages, ganun din ang nangyari. Yung revelation sa Godhead na there is only one God. Dumating si Satanas through Constantine, AD 325. Giniling nila yung Godhead, naging tatlo, dumami. Dinayo nila. Kaya yung pagkakilala sa one God, one person of the Lord Jesus Christ, baptism in the name of Jesus Christ, dahil dinikdik ng theology ng tao, ang lumitaw ngayon na produkto, Trinity. Holy Trinity. 3 person of the one Godhead. Pero kung saliksikin mo ang original mana, original word, kahit basahin mo ang Genesis through Revelation, wala kang mababasa ni kahit isang salita na Holy Trinity. So, saan nang galing? Injection ng tao. Dahil ang tao po, panghuli, ayaw manatili sa simple na mensahe. Sabi po ng Bible, ang salita ng Diyos ay simple. Yes. Nasa ano po yun? Isaiah 35 verse 8. Sabi niya doon na kahit pa ang isang taong mangmang na walang pinag-aralan, ignorant sa karunungan ng sanglibutan, he can understand the Word of God. That's how simple the Word of God is. Hindi mo na kinakailangan mag-aral pa sa pagkamat. Hindi ko sinasabing huwag kayo mag-aral. Maganda na kayo mag-aral. Magkaroon ng mga kurso. But it doesn't matter kahit wala kang pinag-aralan. Kahit ordinaryong magsasaka ka lang, mangingisda ka lang, kagaya ng mga apostol. Pero yung Word of God, yung Ebanghelyo ni Kristo, yung mensahe, naiintindihan nila. Sabi niya rito, did you know, sabi ng mensahe, God made the gospel so plain that even a fool should not error. Pero ang problema, we try to make it too complicated. Yun ang problema.
Dahil nasuya ang tao sa kasimplihan ng mensahe, ginawa nilang komplikado. Kung ano-ano na yung mga sinisiksik nila. And the people today make the gospel too complicated for people. That's always been the reason it goes over the head of the common people. Tignan niyo ang Panginoon nung siya nangaral, nung siya dumating sa lupa. Ano yung mga terminong ginamit niya? Common terms for the common people. That's right. Hindi siya gumamit ng Milky Way, galaxy, calculus, algebra, trigonometry, chemistry, na pinag-aralan natin nung kolehiyo tayo. Wala man siyang kahit katiting na term, na scientific term. Ang kanyang ginamit, palakol. Ang palakol nakahanda sa punong kahoy na walang bunga. Bawat punong kahoy na walang bunga, pinuputol, ginagatong sa kalan. Sabi niya sa mga Pariseo, kayong mga lahi ng mga ulupong. Sabi niya sa mga anak ni Abraham, huwag kayong magmalaki na kayo anak ni Abraham. Dahil kaya ng Diyos na magpalitaw ng mga anak ni Abraham mula sa mga batong ito. O ang kaharian ng langit ay kagaya ng isang mangingisda na naghagis ng lambat sa dagat, na nakahuli ng mga samot-saring uri ng mga isda. Ang kaharian ng langit ay kagaya ng maghahasik na naghasik ng kanyang binhi, na ang ilang binhi ay nahulog sa tabi ng daan, ang ilang binhi nahulog sa damuhan, ibang binhi sa batuhan, ang ibang binhi sa mabuting lupa. Ganun kasimple ang pangangaral ng Panginoon. And yet, no matter how simple it is, dahil ang mga tao walang kapahayagan, hindi nila maintindihan. Right. Pero sa mga may mga kapahayagan, naiintindihan. Praise the Lord. Amen. Ngayon, sa katagalan ng panahon, balikan ko na naman yung sinasabi ko kanina, dahil sa pagkasuya ng tao sa mensahe, Yes. kagaya ng bayang Israel, ito, patutunayan ito, maraming nagalit sa akin dito, pero ulitin ko na naman. Kayo po na mga galing ng Santa Barbara at Balayan. First time ko makadalo ng Balayan 1992 na kampiting, humanga ako sa mga sister natin na yung mga palda nila halos sumayad sa lupa hanggang bukong-bukong. At ang mga buhok nila halos gano'n din, di ba? Nakita niyo yun mga kapatid? Kaya kapag pupunta ka sa bayan, sa paradahan ng mga padyak, pag nakita nilang mahabang buhok mo, balayang, sabi nila, kasi alam nila kung saan ka pupunta. Yes. Kasi identified yung mga mahabang buhok at mahabang palda na may gawain sa balayan. Yes. Di ba? Sabi ng Bible, ang hula ng Revelation, ang mga banal ay lalo pang nagpapakabanal. Ngunit ang mga masama, lalo pang nagpapakasama. Dalawang uri lang ng tao ang tutupad sa versikulong yaon. Yung mga lalo pang nagpapakabanal o yung mga lalo pang nagpapakasama. Ngayon, isang gawain sa Victoria, nabanggit ko ito. Anong nangyayari sa atin kako? Naalala ko kung noong 1992, 1993, 94, early years na mga meeting, mahahaba yung mga palda ng ating mga sister, mahahabang mga buhok. Pagka ikalimang araw na, mag-uuwian tayo, nag-iiyakan tayo, nagyayakapan, kulang pa yung 5 araw. Yes. Pero anong nangyari? Natupad ba sa atin yung lalo pang nagiging banal o lalong nagiging masama? Bakit ka mo? Kasi yung mahabang palda ngayon kako, wala na. Paikli na ng paikli. Pati mga buhok. Ang buhok ko ba yung mahaba o umiikli? Paano ba tumubo ang buhok? Paano ba tumubo ang buhok? Umiikli o mahaba? Bakit parang habang tumatagal ang panahon na imbis na tumubo, lalong nababawasan? Anong nangyayari? Mga kapatid. Tama po ba yung aking sinasabi? The reason is, maraming mga ngaral nagsawa sila sa kasimplihan ng mensahe. Marami na po ang nag-compromise. Ginamit ang sariling reasoning, pangangatwira, kung ano pa. Kaya naman, yun. Mga kapatid, ang nangyari. Pero sana, sa church natin dito, at sa mga ka-fellowship pa natin, panatilihin po natin ang kasimplihan ng mensahe. Kahit pagtawanan tayo, ano kung sabihin mo siyang tayo? You are the bride of Christ. You are the apple of His eye. Marahil pagtawanan ka ng katrabaho mo, ng boss mo, marahil tanggalin ka dahil hindi ka sumusunod. Kasi sabi nila, kailangan ng trabahador namin ay may pleasing personality. Pero yung pleasing personality, hindi yung magandang ugali, yung ilantad mo ang iyong kahubaran. Yung mang-akit ka through your body. That is the pleasing personality na hinahanap ng sanglibutan. O ano ngayon kung hindi mo masunod yun at hindi mo makuha yung trabaho na yun? In the sight of God, you are His bride. You are the apple of His eye. Yes. Kaya mga kapatid,
manatili tayo sa puro at dalisay na Amen. salita ng Diyos. At yun ang isinisimbolo, that is the essence of the communion, yung unleavened bread na ating kakainin mamaya. Kaya kahit kainin po natin yan, kahit pa yung buo na yan, kainin mo lahat. Pero kung kinompromisyon mo naman ang salita ng Diyos, wala rin. Why? Because that is only a symbol. The reality is in our life. How we live according to the pure, unadulterated word of God. Hindi lang yun, sa kabanalan, marami pang bagay. Kapag ito hindi mapatunayan sa mensahe, hindi mapatunayan sa Biblia, itakwil mo. Why? Because that is libadura. Any word, any opinion, on any thought, kahit gaano man kaganda yan, mga kapatid, kung ito'y hindi mo mapatunayan sa Word of God, sa message of the hour, kaya sabi po ni Pablo sa atin, huwag kayong lumabis sa nakasulat. Manatili lang kayo sa nakasulat. Para walang puff up na mangyari at pagkatalo-talo at bangayan at hiwalayan. Kung lahat tayo nagpapasakop, nagbabaw sa Word of God, walang mangyayaring separation, kitwanan, kundi magiging united ang katawan ng ating Panginoon. So sana mga kapatid, ang simpleng mensahe nito, nasa bread pa lang po tayo, mamayang hapon ay pagpapatuloy natin sa wine naman, milk wine, and then sa feet washing. Ano yung essence? What's the meaning in our life? Communion is just a symbol. The reality is in our life, our daily living, according to the Word of God. So sana kayo po'y pinagpala. Salamat muli sa presensya ng Panginoon ngayong umaga. Tayo pong lahat ay magsitayo. Pansamantala po sa sala natin sa panalangin. I hope na hindi po naging kabigatan sa atin ang Word of God. So sometimes the Word of God hurts. Yes. Pero kagaya po ng medisina na mapait, pero nakakagamot. Parang mahapdi sa sugat, pero it heals. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po Ama sa pagtuturo ng banal na salita. Tunay po Ama na ang iyong salita ay puro dalisay Thank you, na Lord. hindi dapat haluan ng kaisipan ng sino mang tao. Dahil kapag ito po ay hinaluan namin ng kaisipan, aral, doktrina ng tao, ay magiging kamatayan ang bunga ng Panginoon. Kung paano man nangyari kay Eva, kay Sarah, Panginoon, na nag-entertain ng mga kaisipan Yes. na taliwas sa iyong kalooban, ay nagbunga ng kamatayan. Ay ganoon din, Panginoon, sa mensahe na aming tinanggap sa ulit kabahan. Tulungan niyo po ang konting kawan sa tao ito, Yes. sa pamanguna po ni Pastor Arnold na manatili sa puro at dalisay na salita, no matter how hard it is, no matter how hurtful it is kapag ito'y pinakinggan, minsan parang hindi maunawaan ng tao. But please Lord, help us to remain loyal and faithful to the pure word, the message of the hour na iyong ibinigay sa amin. Let the simplicity of the word, the Hallelujah. purity of the word Thank you, Lord. remain in this church until the day you come. Sa araw na iyong pagparito upang kami po yung kunin. At kung kami man Ama ay kinakitaan mo ng anumang pagkukulang, ng anumang mga pagkalimot, panghihina, patawarin mo po kami. Yes. Kami po hayaan na kami tuluyang maligaw ng landas, manghina, lumayo sa iyong sakdal na kalooban, sa iyong dalisay na salita. Hayaan niyo po ang mapagpakumabang puso na manahan sa aming mga puso. Alisin niyo po ang mapagrason na kaisipan at puso. Yes. Alisin niyo po ang matigas na puso. Palitan niyo po ng pusong laman na handang tumanggap ng pagtutuloy ng pangangaral ng iyong salita. Sa iyo po mauwi ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan niyo po, Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Praise the Lord. Makakaupo na po tayo. Ibibigay ko na po kay Pastor Arnold. To God be the glory. Amen. Can we clap our hands to the Lord? Salamat sa Diyos sa isang napakaganda at sariwang mensahe na patuloy na binibigay sa atin ng ating Panginoon. That is why sa buong katawan ng ating Panginoon, umiiral ang trabaho ng isang manunuro. Because the job or the work of the teacher is a positioning. Pinuposisyon niya ang bawat bahagi ng katawan ng ating Panginoon. That is their job. Nagtuturo sila. Ibinibigay ang
ang tunay na kaalaman at pagtuturo pagdating sa salita ng ating Panginoon. At kapag tayo naman naabot natin ang mga antas na ito, tayo itinataas ng antas ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagtuturo, tumataas ang antas natin sa kaalaman, sa pananampalataya, Amen. at sa kapahayagan na nagmumula sa ating Panginoon. Diyan paano umiiral ang pagtrabaho ng 5 spiritual gifts. That's predestinated. Umiiral ang kaloob ng ating Panginoon sa mga pangangaral at pagtuturo na ibinibigay ng Diyos para sa entire body. Kapag sinabi entire body, yung kabuuang katawan ng ating Panginoon. So salamat sa isang napakagandang salita at pangungusap na ibinigay ng ating Panginoon. It is not the word of our brother. It is not his own thought. It is not his own idea. But this is the thought and this is the word and this is the perfect will of the Lord kung paano i-deliver ng ating Panginoon ang kanyang righteousness. As we all know that His righteousness is already revealed to each every one of us. Revealed from where? From faith to faith. According to the scripture, the righteousness of God is revealed from faith to faith. Ibinigay sa atin ng Panginoon ang lahat ng mga bagay na ito. So to God be the glory for that. Salamat, Brother Junior, sa isang napakasarap na mensahe na binigay ng ating Panginoon. Actually, si Brother Junior po noon ay tinagulan siyang isang ebanghelista. At nung sama-sama po kami, nakita ko ang gift niya, it is not an evangelist. At sinabi ko sa kanya, hindi ako nahiya na sabihin sa kanya, you're not an evangelist. You are a teacher. So nakita ko ang pagsasalansan, it is not the job, it is not the work of an evangelist. Though he can do the work of an evangelist. Pwede siyang maglibot, pwede siyang magbiyahe, pero talagang position niya, ang kanyang calling, ang kanyang kaloob is to teach. So nakita ko ang mga bagay na ito. So sabi ko sa kanya, minsan sa pagkakataon, pupunta tayo at iyayain kitang tatayo at magturo sa today. Hindi siya nag-alinlangan. Amen. At naroon ng kaligayahan, pinag-usapan namin ang pagbiyahe dito sa Benguet hanggang sa Mountain Province. Amen. So pinag-usapan namin ang lahat ng mga bagay na iyon. Masaya kami pinag-uusapan ang lahat ng mga bagay na ito. So pinag-pray namin ang lahat ng mga bagay na ito. If this is God's perfect will, let His will be done. Dahil alam natin, ng pandemyang ito, ang siya nagdulot ng mga bagay na kung saan maging malamya ang paglilingkod ng marami. Marami ang natakot. Marami ang nag-alinlangan. Pero salamat, nandyan pa rin ang salita ng ating Panginoon na kinakailangan tayong maging matatag at matapang sa salita, sa pananampalataya, sa mensahe na binigay ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa. So thank God for the 5 spiritual gifts na patuloy na umiiral sa bawat isa sa atin. Hindi ito ideya ng tao. Hindi ito mga produkto ng tao. Hindi produkto ng anumang paaralan o mga Bible school. Ito ay produkto ng Diyos. Why? Because those spiritual gifts, they are predestinated. Mga itinalaga ng ating Panginoon yan. Kapag itinalaga ng Diyos, ang Diyos ang nagtakda. Ang Diyos ang naglaan. Ang Diyos ang siya nagbigay ng tamang panahon para ang mga spiritual gifts na to ay kanyang ilagay sa eksena. So ngayon, nasa eksena sila dahil kayo man ay nasa eksena upang makinig ng pagtuturo at pangangaral ng salita ng ating Panginoon. So continue in prayer for our brothers that the Lord will use him more sa katawan ng ating Panginoon. Alam ko at ang aking discern sa Kanya, isa siyang magiging effective dito sa Highland. Nasa Kanyang kaloob ng mga bagay na to. At hindi ako nag-aalinlangang samahan siya. Sabi ko, pag-akyat natin, magiging driver lang ako sa iyo. Nasa sayo ang lugar na to. Kapag tinawag ka ng Panginoon, ay mangaral ka dahil ikaw ang may kakayanan mangusap ng Ilocano at Kangkanapi. Magiging driver mo lamang ako. Kasi doon natin makikita na sa ganoong paraan ay nadidiscern natin ang bawat kaloob. Bawat calling ng ating Panginoon. Kung kinakailangan tayo magpapakababa sa isang bagay, gagawin natin. Yan din ang ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin.
Hindi katulad ng mga tao talagang nag-exercise sila ng dominion. Right? Pero ang Diyos tinuturuan tayo magpakababa. Kung kinakailangan tayong gumanap ng isang mababang kaganapan, gagawin natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Lord willing, tomorrow, alis kami ng 6 o'clock in the morning. Magta-travel kami papuntang Mountain Province. Ang sasakyan, ipinagkaloob ko ito sa ating Panginoon. Alam ko hindi sa kondisyon. Pero sabi ko, Lord, if this is your will, let your will be done. Minsan aandar sa sasakyan, minsan hindi ko mapaandar. Talagang hindi sa kondisyon. Siguran punta kami ng Samar at talagang nagkaroon siya ng defekto. Pero sabi ko, kung nakauwi kami, Panginoon, at nagkataon may mga plano kami aakyat, sa iyo ko binibigay ang lahat ng mga bagay na ito. Let your will be done. Under your presence, the devil can do nothing. So, I leave it all to the Lord. I give it all to the Lord. Pag-pray nyo kami, your prayer is our backup. Amen. Para kami ay maging successful ng aming pagbibiyahe. Akit kami, Lord willing, pupunta kami ng Mount Data. Pupunta kami ng Sabangan. Kung lulubid na Diyos, makarating kami ng Sagada, that's great. At makarating kami ng Tadjan, that's great. At dadang kami ng Lepanto, that's great. At pagkatapos pupunta kami ng Cervantes, that's great. Hindi na kami babalik dito at doon na kami dadaan ng Cervantes to Bisang Pass. So, Tagudin. So, pray for us. Hindi namin alam kung hanggang ilang araw, ilang linggo kami. Let His will be done. At alam ko, habang kami nasa biyahe, bukas kasama namin si Brother John. Hindi ko alam kung hanggang kailan si Brother John sasama. But pray for us. It's our time. It's our moment para gawin ang lahat ng mga bagay nito. So to God be the glory. I'm very much happy, Brother Junior. Ang tawag ko dito, hindi ko siya tatawagin Brother Junior. I respect him as a teacher. So I called him teacher. If you called me as a pastor, I respect him as a teacher, I will call him a teacher. Yun ang kanyang opisina na ibinigay ng ating Panginoon, yung aking ituturing para sa kanya. So salamat sa Diyos sa lahat ng mga bagay na ito at binigyan tayo ng ating Panginoon pagkakataon para maging bahagi at makapagturo hanggang mamaya. Ibibigay ko sa kanya ang lahat ng ito para gumanap maging sa ating communion. Are you willing? Teacher? Yes, sir. Thank you, sir. No problem. That's great, sir. That sounds very good. So salamat sa Diyos sa lahat ng kanyang kabutihan. At nagme-message ako kay Brother Pastor Danny, please, Dana Graciel, i-message mo si Papa mo. Dalan kami ng Lepanto, Lord willing, this coming Wednesday. So, continue in prayer na Panginoon ang siyang mag-lead, mag-guide sa bawat isa sa amin. So, salamat sa ating Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan. So, ano man ang kalooban ng ating Panginoon habang kami nasa biyahe, through texting, through messages, ay ibabato ko lang sa inyo ang mga mensahe ito. At kinakailangan ko mag-report sa church at sa mga kapatiran na siya patuloy na nanalangin sa bawat isa sa atin upang tayo ay patnubayan at ingatan ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng mga bagay na ito. Pag-pray natin na itong paraan ng ating Panginoon upang ang mga kapatiran natin na nauuhaw ng fellowship ay magkaroon ng fellowship at meeting. At ipag-pray nyo rin kami ng aming pagta-travel sa aming journey. Sa lahat ng church namin pupuntahan, it's always a good report. That is scriptural, na kapag ang bawat isang mga manggagawa sa lahat ng kanilang pinupuntan, dapat may good report. And that is one of our qualification na ibinigay ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa amin. Kinakailangan ang lahat ng pupuntahan namin, right, maging good report. Ang mahirap, kapag yung pupuntahan mo, lahat ng church ay laging bad report ang sinasabi. And that is wrong. Right? Kinakailangan, sabi ng Biblia, sabi ng pamantayan, ng Bible order, kinakailangan meron kami laging good report. So to God be the glory sa napakagandang mensahe na ibinigay ng ating Panginoon. Mamaya, alas 4, mag-start tayo ng ating gawain, ng ating service. At upang yung mga kapatid natin na malayo ay meron silang pagkakataon na makasakay ng kanilang sasakyan. Dahil sa panahon natin ngayon, alam natin na mga sasakyan talagang limited. Hindi lahat talagang binigyan ng pagkakataon ng LTFRB na makapagbiyahe ng
kabuuan. So, continue in prayer na lahat ng mga bagay na to. Actually, teacher, kahit na nagkaroon ng pandemya, tuloy-tuloy ang aming gawain, tuloy-tuloy ang aming communion and foot washing, at naging tuloy-tuloy ang mga gawain ito sa biyaya at kalooban ng ating Panginoon. So salamat din sa mga kapatid na to na tuloy-tuloy, despite of any problems, despite of any trials, we're always continue to walk by faith, not by our sight. So to God be the glory sa lahat ng kanyang patnubay, sa lahat ng kanyang pangunguna, sa bawat isa sa atin na kanyang ipinagkaloob. Minsan pa ang palakpakan natin ang ating Panginoon. At nais kong ibalik kay Joshua, na tagapanguna ng ating